best of the best. Yes, good morning, good morning, good morning mga kauno. Welcome to another episode ng ating Unos Best of the Best live on podcast. At syempre, Sabado na naman at lahat kayo, alam ko, excited kayong lahat dyan sa inyong mga bahay-bahay o at kung saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao. At meron po tayong special guest para sa inyong lahat. Ito po talagang mai-inspire kayo sa taong to kasi siya po lamang ay isang bagong pasok sa ating international top earner. At nakaka-excite yan kasi I'm sure marami itong pwedeng ma-share sa inyo kung paano siya nakapasok sa pagiging international top earner. Kapareho nyo rin po siya dati, no? Siya rin po sigurado ay nakikinig at nanonood ng ating Unos Best of the Best live on podcast. Pero ngayon, siya na ngayon ang ating kakapanayamin dito sa ating Unos Best of the Best live on podcast. Let's all welcome Upline Jomar Goriseta. Ayan. Mati ka, Upline. Alright, so hello, good morning. Ayan sa mga manonood natin dyan. And good morning din kay Coach Jay. So it's an honor and privilege na maimbitahan, 'di ba, sa Best of the Best ng Uno, 'di ba? And medyo nakakaba pero nakaka-excite. Yan ba yung pakiramdam mo ngayon? Nakakaba, nakaka-excite? Yes, Coach. Opo, sobra. Anong pakiramdam na nakikita mo ako ng harapan? Ayan. So, siyempre, sobrang privilege, Coach, kasi kadalasan nakikita mo kayo sa mga videos, di ba? Sa mga event, grand event. Pero ngayon po, grabe kakwentuhan ko po ngayon, kaya sobrang nakakakaba at sobrang nakaka-bless po ngayong araw po. Ayan. At we are very blessed, mga kauno. At ngayon tayo talagang magkikwentuhan na tayo, Jomar. Ikaw ay galing sa grupo ka ng Scorpions, tama? Yes po, Coach. Ano yung pakiramdam nung nalaman mo na pasok ka sa international top earner? Ayan, so sobrang sobrang nakaka-excite and unexpected po talaga kasi talagang isa sa mga pangarap ko lang din po yung makapasok po sa isang prestigyosong na awards, lalo ng top earner. Kaya nagkaroon po ng result. Sabi ko, sobrang napatalon pa po ako sa sobrang tuwa. Kasi, hindi naging ganun kabilis. Pero talagang grabe. Buti na lang, alam mo yun, talagang laging tama po sinasabi ng mga mentor na wag lang maiinip. Tama. And sobrang tuwang-tuwa po ako. Nakita ko po yun. Akala ko pa nga po, nananaginip lang ako. Pero sabi ko, totoo talaga. So, totoo po talaga yung parang imposible, pwede maging posible po. Tama no? Pag talagang una ka pa lang na magiging international top earner, talagang merong hindi ka makapaniwala talaga, no? Yes. Ngayon, para sa pagkakakilanlan mo naman, yan naman ang ating pag-usapan. Dahil, syempre, first time mo palang makakapanayam dito sa ating Unos Best of the Best. Ano ang background mo at paano ka naimbitahan dito sa Uno? Okay, so grabe, naimbitahan ako po dito. Dati po akong working student. Service crew po ako ng Jollibee. Nadala po. Jollibee ka? Yes po, service crew po ako ng Jollibee for 4 years, working student po. And ayun po, buti na lang, naimbitahan po ako dito ni Coach Bernadette Potestad. So mag-classmate po kami ng high school. Okay. So doon ko nga po nakita na grabe, sa dami ko pong kaibigan before ng high school, hindi pa kami close ni Coach Badette. Siya pa pala yung magpapakita sa akin ng ganitong opportunity at alam mo yung magpapabago rin talaga ng buhay ko po. Kaya sobrang thankful po ako sa mentor ko, Coach Bernadette Potestad. Anong sabi niya sa'yo nung inimbitahan ka niya? Ayan, actually, halos twice niya po ako na-invite. So, una niya po ako na-invite. Sabi niya, extra basket of income, business, ganon, part-time. Yung una po, hindi ako agad nagka-interest kasi that time, parang sobrang puno po yung schedule ko sa pag-aaral at the same time, pagtatrabaho. Yun nga lang po, until such time, na dumaan yung mga buwan, nakita ko nagkakaresulta na po siya. Nagkasasakyan po si Coach Bernadette. So, doon po ako na-curious. Sabi ko, ano ba yung bagay na ginagawa mo talaga? So, that time, ako na po yung nagpa-invite. Ako na po yung nag-chat, nag-message. And ayun po. Yun na yung naging history hanggang sa in-explain niya po sa akin. Nag-start po ako sa gantong industriya po. So, ibig sabihin, estudyante ka that time, as working student ka, nagja-Jollibee ka. Anong mo doon sa Jollibee? Saan ka doon? Halos lahat po From the kitchen, service, deliveries po.
Halos lahat po. Kompleto. Yes Kasi po. dati kami sa Jollibee, grillman ako eh. Ayun, grill. Opo, nag-grill din po ako. Oo. Nag-fry. So, magaling ako dyan eh. Nagpi-flip ng burgers. Ayan. Opo. Oo. Syempre, ano na yung experience, no? At lahat naman tayo, meron tayong mga bagay na kailangan, no, talaga susubukan mo rin talaga yung bagay na yun. Mas lalo na working student din ako noon eh. That time. So, pareho tayo. Jollibee pala, no? Opo. Sa pagiging estudyante, I'm sure single ka pa. Ayan, actually, ngayon, may partner na po ako. May And may partner anak ka na na. rin po. Oo. May anak ka na, may partner ka na. Ang tanong, sino naman si Jomar sa labas ng Uno? Ayan, si Jomar po, ayan, sa labas ng Uno, ayan, isang ama, isang mabuting asawa. Although hindi pa po kami kasal ng aking partner. Pero yun po ko sa labas ni Uno, ayan, yung pamilya ko po, ayan, kumbaga isa akong hopefully para sa kanila isa akong mabuting, ayan, mabuting kapamilya. Ayan, and Hindi ka puso ayan, kapatid. Opo. Ayan, so isa po akong ama sa labas, may isa po akong anak. And pag wala po akong wala sa business, sa kanya ko po binibigay yung oras ko po para makabawi kasi mas madalas po na lahat ng oras ko nandito po sa negosyo natin. Tama. Jomar, nakwento mo, ikaw ay isang working student. Ano naman yung buhay ni Jomar nung bata siya? Dito ba kayo sa Manila or sa province ka ba? Anong buhay ni Jomar? Ayun, para sa akin po, hindi rin po naging madali yung buhay sa akin, lalo po ng kabataan ko. Sobrang naging mahirap din po. Kasi at the young age, actually underage pa po ako that time, pumasok na po ako sa pagsi-service crew. Kasi through financial problem, although sa Makati po ako nag-aaral, kailangan ko pa rin po maghanap ng pagkakakitaan kasi kahit libreng pag-aaral sa Makati, may mga other expenses na kung saan hindi pa rin po kaya i-provide ng pamilya ko po. Kaya ng panahon po na yon, talagang nagtrabaho po ako ng batang edad ko po noon. Naghanap na po ako ng trabaho, naghanap na po ako ng pagkakakitaan, pumasok po ako. Actually, nag-try din po ako sa McDo. Tapos kung ano-ano din po, yung mga part-time na pinasok ko po. Dumating pa nga po sa punto sa paghahanap ko talaga ng trabaho. May nag-offer pa sa akin before, trabaho daw. Yun pala, hindi totoo. Hiningahan lang ako ng ganito, requirements daw. Yun yung first time na sabi ko, na-experience ko na may mga ganito palang bagay na minsan sa sobrang eagerness mo na makahanap ng isang bagay na hinahanap mo, minsan hindi pala talaga agad magiging sagot yung ibibigay, minsan susubukin po. Kaya yung batang edad po ko niyan, trabaho na po talaga ako agad, pinagsabay ko po yung pag-aaral hanggang sa pagtatrabaho. Kaya yung mga panahon po na yon, isa lang po yung nasa isip ko na sana magkaroon po ako ng isa pang opportunity na pwedeng magbabago talaga ng buhay ko po. So, ibig sabihin, may sipag ka rin talaga. Ilang kayo magkakapatid? Ayan po, bali, ano po kami, tatlong magkakapatid po. Ikaw ay panganay? Panganay po. Panganay ka. So, yung mama at papa mo, that time, nag-work, are they working nung ano na yan? Opo, actually, nag-work lang po nun. That time is yung mama ko lang po. Then yung papa ko po, nasa bahay lang din po. And actually, yung kwento kasi sa akin po, hindi ako lumaki sa tunay ko pong magulang eh. Ang nagpalaki po sa akin, parang lola ko na po siya. So, until 1 year old, until sa ngayon, yun po, hanggang sa nag-part-time po ako, siya na po nagpalaki sa akin. Kaya hindi po talaga enough kasi may anak din po talaga sila na kailangan suportahan po. Ang network marketing, itong Uno, first time mong mag-network. Yes po, ito po yung first time ko po. Ano yung naging pakiramdam mo dahil bago ka nag-Uno, bago ka nag-network, ano yung mga adjustment na ginawa mo sa sarili mo? Ayun. Una po kasi that time, part-time ko po siya ginawa. So, nag-adjust po talaga ako. Dumating sa punto na yung puyat ko before na bago nag-network, nadoblehan pa, nadagdagan pa. Kasi, syempre, kailangan ko po ito idagdag eh. Kumbaga, kailangan ko ng aralin. Pero, until sa naaral ko po siya at naaral ko po siya, yung akala kong naging mahirap sa umpisa, dahil naaral ko siya, yun pa pala yung mas magbibigay sa akin na mas maraming oras para sa sarili ko at saka sa pamilya ko po. Yun po yung nagustuhan ko sa gantong business kasi totoo po yung sabi ni Apbadet, medyo mag-a-adjust daw po ako eh kasi may mga bagay po ako hindi nakasanayan na dito kailangan ko pong gawin.
So, buti na lang po na-overcome ko po yun. Talagang tumuloy po ako. Talagang pinanghawakan ko lang po yung dahilan ko po ba't ako nag-start. Kaya kahit nagkaroon po ng maraming adjustment at mahirap na adjustment, nilagpasan ko po siya and naging maganda rin po yung naging resulta. Total, hindi ka na rin naman bago sa adjustment eh. Kasi bata pa lang, Opo. tatrabaho ka na, di ba? Yes so, po. ibig sabihin, bata ka pa lang, nag-a-adjust ka na. Tama po. Di ba? So, yung time na nag-network ka, siguro, sisiw na lang sa'yo yung adjustment na yun. Kasi parang, ito bago kong gagawin to eh. Di ba? Tama po. Nakita mo ba agad ng potential? Nakita mo ba na makukuha mo pangarap mo? Ayun po eh. May nakausap po kasi ako that time nang na-start po ako dito, may mga pinakilala sa akin si Coach Badet. Ang sabi lang daw po, kailangan dito may pangarap at masipag. Eh, sabi ko po, pangarap, ang dami ko pong pangarap. So sabi ko, number one, pwede na ako. Number one, kasi may pangarap po ako. Sa sipag naman po, sabi ko, pinagsasabi ko nga po yung pag-aaral saka pagtatrabaho. So sabi ko, siguro kung sipag, meron din naman po ako. Kaya sabi ko po, nang nakita ko po yung gantong opportunity o yung nadadala na po ako dito, sabi ko, baka kayanin ko rin po. Kasi yung pinaka-requirements lang naman daw po. Sabi ko lang, kasi basta yung requirements, wag lang matalino kasi hindi po ako matalino. Oo. 'Di ba? Eh, sabi niya, wag lang daw pogi. Eh, hindi medyo di po tayo nabiyayaan ng gano'n. Sabi ko, baka bumaksak. Pogi ka naman. Ayan. Eh, sabi lang, masipag at matalino, ay masipag at may pangarap. Pwede na. Sabi ko po, pwede ako dito. Dodoblein ko lang yung sipag ko. Tama. Baka may mangyari din sa akin dito. Bilang isang bago sa pagiging top earner, ano yung mga strategies na ginawa mo na naging effective para sa'yo sa iyong pagne-network? Ayun po. Yung lagi pong tinuturo nila Coach Ray saka ni Coach Badet na sabi po nila sa akin, dapat dito daw po, lagi daw po akong empty glass. Okay. So, sa dami po ng nakukuha ko pong mga idea, strategy, sabi po ng mga uplines ng mga coaches ko po, piliin ko yung saan ako po magiging effective. So, lagi ko pong ginagawa, unang-una, empty glass po ako lagi sa business. Kaya, pag may naituturo po sa akin yung mga mentors ko, na-absorb ko din po siya agad. Ayun, dahil sa tulong ng advice nila lagi na dapat lagi daw po akong willing makinig. Yeah. So, yung mga strategies naman po na ginawa ko, tinindihan ko lang po talaga yung pakikinig at saka pangungulit. Sabi kasi ni Coach Badet, kailangan daw po maging makulit ako sa business. So, talagang lahat po ng mga top earners, may mga resulta. Although wala pa po ako resulta before, wala pa po akong kotse, lahat po sila kinukulit ko na. Coach, paano mo nagawa to? Coach, paano nyo po nagagawa yan? Coach, paano nyo po nakuha? Yun po siguro yung pinaka-strategy na ginawa ko rito. Naging makulit po Naging ako. matanong ka. Yes po, naging matanong po ako sa mga coaches po dito. Importante ba maging matanong pagkabago pa lang? Opo, napaka-importante kasi lalo na Sige nga, kwento mo sa kanila. opo, no? Talagang sobrang napaka-importante yung pagiging matanong sa gantong negosyo. Kasi as a bago, kailangan mo magkaroon ng kaalaman sa gantong negosyo. So, habang ginagawa mo yung gantong, gantong negosyo, kailangan maging matanong ka sa mga taong nakakagawa, sa may mga taong may resulta. Kasi sabi ng coach mentor ko, nagawa nila, nagka-resulta sila, kung itatanong mo sa kanila kung paano nila nagawa, ikukwento nila sa'yo, at kung anong meron sila, magkakaroon ka din. Yun yung lagi kong pinangawakan na sabi ko, gusto ko yun, gusto ko yan. Paano mo po nagawa, coach? Kaya naging matanong po ako. Sobrang importante pong pagiging matanong sa business po natin, coach. Yeah. Ang galing, no? Matatas siya, no? Tsaka maraming aral agad na ibibigay. Ibig sabihin, ito talaga, inaaral. Importante ba na inaaral ang negosyo? Oo, coach, sobra. Kasi kapag hindi mo naaral yung negosyo natin, ang masasabi mo, mahirap at hindi to para sa'yo. Yun yung commonly po narinig ko sa mga iba. Nasabi nila, dito para sa kanila, mahirap daw. So, napaisip ko, paano hindi naging para sa kanila kung ang negosyo ay para sa lahat? So, doon ko po napatunayan na para pala maging sa'yo yung gantong negosyo, kailangan mo siyang aralin, kailangan mo siyang mahalin, bigyan ng oras, bigyan ng effort, at kailangan mo talagang, talagang i-absorb mo, i-accept mo talaga yung negosyo natin. Kasi kahit wala kang idea, first time mo sa ganito, I'm sure talagang makakasabay ka kasi maaaral mo siya. Kaya mahalagang aralin po talaga. Alam mo, Jomar, habang ikaw ay nagsasalita, no, nakikinig ako sa'yo. Nakikitaan kita ng isang malaking potential, no, na pwede kang, pwede pang mas malayo pa mararating mo rito eh. Pero ako, ang maia-advise ko sa'yo, ang pag-network kasi,
tawag dito, sa umpisa talaga marami kang pagdadaanan eh. Marami kang bagay na hindi inaasahan na pwedeng pagdaanan. Para sa'yo, ano yung personal experience mo habang ikaw yung nagne-network? Ano yung di mo malilimutan nung nag start ka habang tinatahak mo yung ano na yan, international top earner? Ano yung personal experience mo, personal story mo na pinagdaanan mo na hindi mo malilimutan? Ayun po, no? So, actually, sa dami po ng medyo hindi, alam mo yun, hindi po magandang mga nangyari or pagsubok po talaga. Isa po sa mga talagang tumanim po sa isipan ko is yung nag-network po ako na nagsisimula po ako na may partner po ako. May partner po ako, kasama ko na po yung partner ko noon na masakit po sa part ko na yung dumaan kami sa proseso. Minsan, nagkukulang sa pagkain, di ba? At the same time, pamasahe, naglalakad po kaming dalawa. Dumating din po yung isa sa mga matinding proseso, yung sinubok talaga kami ng matindi ni Lord, yung nawalan po kami ng mahal sa buhay, na sa sobrang commitment namin sa business, yung nagkasakit pa lang po, hindi na po kami umuwi. Hindi namin alam na isang buwan na lang po pala din pala yung tatagal. Pero sa pagmamahal namin sa negosyo, sa mga nagtitiwala po sa amin, at talagang sa gusto namin magkaresulta, nawala lang po yung mahal namin sa buhay na yon na hindi pa namin naabutan pa pong buhay. Imagine po, nandito po kami sa QC, tapos yung pamilya namin yon nasa Makati lang po, pero hindi pa rin po namin nagawang umuwi kasi sa sobrang talagang gusto namin magsakripisyo sa negosyo na para din naman po sana sa kanila. Yun nga lang po, talagang sinubok kami ni Lord sa ganong proseso. Ayun, isa po yun sa mga talagang matinding proseso at matinding pagsubok na ibinigay po sa amin. Paano mo siya tinanggap? Ayun po, inisip na lang po namin na una-una sa lahat, talagang lahat may katapusan talaga, yung buhay, hindi panghabang buhay. At inobserve namin or inaccept namin na talagang yun na po yung nangyari at inisip na lang po namin na may mga natira pa pong mahal kami sa buhay na hindi kami pwedeng sumuko, hindi po kami pwedeng manghina kasi yung buhay hindi na po namin kayang maibalik, pero yung buhay pa po, mayroon pa po kami pwedeng magawa sa kanila. Pwede pa kami magawa. Na hindi namin nagawa sa nawala po. Kaya yung po yung isa sa naging dahilan namin na kailangan namin magpatuloy lalo. Kasi may mga tao pa pong umaasa sa amin, may mga mahal pa po kami sa buhay namin na pwede pa po kaming makabawi. So parang sinasabi mo na importante ang oras, ano? Opo, sobrang importante po. Anong masasabi mo doon sa mga bago na ano yung kadalasan nilang pagkakamali na nagagawa? Ayun, no? Opo, sa mga bago po, kasi ako po, bata po ako nag-start, 20 years old po ako nag-start dito. Sa munang edad po na yon, dumating din po sa punto na dahil ang mindset namin, bata pa po kami, hindi kami agad din nagsiseryoso, especially sa negosyo. Which is yun po yung mali namin kasi ang mindset namin, bata pa po kami. Pero habang nagkakaedad po kami at tumatagal po kami sa gantong business, ang na-realize po namin, yung mga oras na naisayang namin na dumaan na hindi namin ginawang worth it, hindi na po namin kayang ibalik. At yun po yung naging lesson po sa amin na ang oras kahit anong pwede mong ipalit, hindi siya pwedeng papalitan talaga at hindi maibabalik. Tama. Kaya habang tumatakbo yung oras, matanda ka man or bata ka man, bago ka man sa gantong ginagawang negosyo or luma ka man, kailangan talagang pahalagahan ang oras. Yun talaga yung wag na wag mong sasayangin kasi hindi maibabalik ng kahit ano pa man po. Tama, no? Grabe, no? Ano to, no? May malalim, no? May lalim siya, no? Pagka siya ang tawag niya pananaw kasi, no? Mga kauno. Maraming tao kasi may pangarap pero yung pananaw hindi maliwanag sa isipan nila. Kaya napaka-importante pag kayo ay nagne-network. Dapat alam na alam ninyo yung purpose mo, ba't talaga siya ginagawa. 'Di ba? Yung pananaw mo dapat lalawakan mo talaga 'yan. Lalaliman mo talaga 'yan. Parang si Apren Jomar ngayon, nakasama natin na bagong-bago sa ating international top earner. May lalim na agad siya, no? Na nararamdaman mo, nakikita mo sa kanya na-absorb niya, no? Lahat ng mga trainings, malamang doon niya na talaga nakuha 'yon. Kaano ka-importante Apren Jomar yung pagbibuild ng relationship sa pagbibuild ng network? Ayun, napaka-importante po kasi paano mo ginagawa? Yan na lang, Paano mo ginagawa sa mga tao mo? Paano mo sila
kinikip, binaban. Sige nga. Ayun po. So siguro po, isa sa mga nakita ko po sa coach mentor natin, lalo po kay Upline Ray po at kay Upbadet, kung paano po sila mag-build, mas binibigyan po nila ng oras yung grupo, mas binibigyan nila ng oras yung mga downlines, pagbibuild sa mga tao. So isa po yun sa mga nakita ko sa coach mentor at yun po yung ginagaya ko na sabi ko po, pag nagkaroon ako ng tao, bibigyan ko ng malaking oras, bibigyan effort po ako, gagawin ko lahat ng pwede kong magawa o may tulong sa kanya bilang isang coach upline. Kaya, na nagkaroon po ako ng mga tao, wala po akong sinayang na oras, kahit bago po siya, binibigyan ko po ng matinding oras, may mga personal po ako, minsan na nalakad, may mga personal akong okasyon na kailangan puntahan, pero dinidisregard ko po, lagi ko pong inuuna yung tao ko. Mas inuuna ko siyang ilabas, kumain, minsan uminom, makipagkwentuhan. So, dun ko po nakita yung way kung paano ginagawa ng mga mentor ko po before, kung paano po ako nagstay dito at naging ganito po. Dahil sa ganung pamamaraan, kaya ganun din po yung ginawa ko sa mga tao ko, na talagang binibigyan ko po ng oras, mas madalas ko pa silang kasamang kumain, makipagtawanan. Kasi doon ko po nakita na tinitingnan ko sila as hindi po negosyo. Tinitingnan ko po sila isang bilang kapatid, anak, kapamilya. So, hindi ko siya agad tinitignan as business partner ko siya. Tinitignan ko siya as ay nagtiwala sa akin, kapamilya ko to, gagawin ko lahat para matulungan ko siya. So, pinaprioritize mo siya. Yes po, coach. So, ganun yun. Napaka-importante no? Mas lalo-lalo na pag ikaw ay talagang nagne-network. Ngayon, ang dami mong dami mong magagandang sinasabi, no? Talagang marami kayong mapupulot talaga rito, mga kauno. Nung bata ka, may pangarap ka? Opo. May pangarap ka, di ba? Sabi mo. Opo. Kung mamimit mo yung batang ikaw, anong gusto mong sabihin sa kanya? Siguro po, kung mamimit ko yung batang ako, masasabi ko na yung pangarap ko dati, yung pinapangarap ko na bata po ako dati, masasabi ko na yung unti-unti ko siyang nakukuha ngayon, na masasabi ko na buti na lang bata pa lang, buti pa lang sa edad kong yon, buti pa lang ng batang ikaw, nangarap ka na. Kasi dahil sa pangarap na yon, yun yung naging isa sa mga malalim kong naging dahilan ngayon, paano ko po nakuha yung mga pangarap ko ng bata po ako. Tama. Kaya ikaw, mga kauno, kailangan matuto kayong mangarap. Kasi sabi nga nila, ang pinakamahirap na tao yung taong walang Diyos at walang pangarap. Tama ba? Tama ba ako? Tama po, coach. Kasi kahit di pangarap ka, wala ka naman Diyos, wala rin yun, di ba? Tama, so, coach. kailangan, may pangarap ka na, may Diyos ka pa, kompleto ka. Tama po. Tama? Ito naman, ang ganda ng mga kwentuhan natin. No? Hindi lahat okay nung bago ka. Hindi lahat umabor sa'yo nung ikaw ay nag-i-start. May mga taong nang negative sa'yo. Opo. Tama? Paano mo sila hinandle? Ayun. Siguro po, buti nilang din naturuan ako agad ni Coach Badet at ni Coach Ray na sabi nila sa akin, Jomar, sa ganitong industriya na ginagawa natin, asahan mo na dahil nagnenegosyo ka, hindi talaga lahat willing suportahan ka at hindi lahat talaga aayon sa mga bagay na gusto mo. So sabi sa akin nila Coach Ray, ni Coach Badet, na Jomar, parang sa trabaho mo lang yan dati. Kung nagsiservice crew ka sa Jollibee, hindi lahat ng pumapasok sa Jollibee kumakain talaga. So, nare-reject din ang Jollibee. Yun nga lang bakit mayaman si Jollibee kasi hindi siya nakafocus sa rejection. Sa mga nakiinom, naki-CR, nakafocus pa rin siya sa mga bumibili. So, doon po nag-sink in sa akin na sabi ko, marami rin pala akong rejection na kailangan lagpasan po dito. Pero isang bagay lang ang kailangan malinaw sa akin. Hindi ako magfo-focus sa kanila. Magfo-focus ako sa mga taong interesado sa ginagawa ko at sa mga taong magtitiwala po sa akin. So, doon ko po na-overcome yung mga rejection na natanggap ko po. Tama. Magaling din to, no? Pwede itong pang ginoong Pilipinas, no? parang pag sumagot to, parang nasa beauty contest ang dating. Gano'n siya dating. Okay. Natatawa ako sa iyo, Jomar, yung mga pang ginoong Pilipinas, di ba? Gano'n ang sagot niya, talagang hindi pang first runner up to Ito.
yung mga goals mo nung bago ka, okay? Yung mga goals mo nung nagsisimula ka dito sa Uno, masasabi mo ba na hindi mo pinagsisihan yung mga desisyon mo ngayon? Opo, para sa akin po hindi ko po talaga pinagsisihan. Kasi marami po akong naging goal din before, lalo po nung simula ko, na hindi ko din po na-achieve ngayon. Pero sobrang para sa akin, napaka-blessed pa din po. Kasi madami din po akong hindi naging goal dati, pero ngayon ibinibigay po sa akin. Nagiging maliwanag ba sa'yo yung Opo, pangarap mo? opo, mas lalo pong lumiliwanag habang tumatagal po talaga. Kasi nang una po, dumating din sa punto na iniisip ko na ito bang pangarap ko, mangyayari din ba sa akin? Yan. Grabe yung kumikita na yan. Kikita din ba ako ng ganyan? Mapapatanong ka rin. Opo, lalo po nang bago ako. Lalo pag dumadaan po sa matinding proseso, minsan yung akala mong malinaw para sa'yo, nagiging malabo minsan. Kaya, until sa tumatagal po, sobrang, alam mo yun, sobrang pong nagpapasalamat ako kasi yung mga goal ko po na dati, may mas maganda pa palang plano si Lord, may mas maganda pa palang goal na regalo na binigay po sa akin. Kaya po lahat na naging desisyon ko po dati, sobrang nagpapasalamat po ako na buti na lang pinanindigan ko po. Kaya nakuha ko po yung mga bagay na mas more than pa po sa in-expect ko pa po. Para malaman ng mga kauno natin, ano na ba yung mga naipundar ni Upline Jomar? Ayan, nakakatuwa lang po kasi 1 year po na ginagawa ko yung gantong business. Nakuha ko po yung first car ko po, Mazda 3. And top of the line. Opo, 21 years old po ako yun. Kaya sobrang na-amaze po kasi batang-bata pa po ako. Tapos, na-awardan na rin po ako ng Millionaires Club. 1 year din sa business. Tapos po, kahit paano po, yung bahay po namin sa Makati, naparenovate po na rin po namin. Ayan, napaayos na po namin para sa parents namin. And isa po sa sobrang napaka-bless para sa akin kasi po yung nanganak yung partner ko po. Siguro po kung normal po na empleyado lang po ako or service crew po ako before, nanganak po siya, emergency cesarean, CS po. So, opo, 100,000 po yung naging gastos namin. Doon pa po siya nanganak sa Makati Medical Center. Sa Makati. So sabi ko po, hindi man siya totally resulta na naging pundar sa negosyo, pero dahil po sa negosyo na ginagawa ko po nito, yung 100,000 na inilabas ko po doon, na provide ko para sa mag-ina ko po, dito po nang galing sa Uno po. No? So, kaya pala magpaanak talaga ni Uno. No? Yeah. Okay yun Nagkaroon idea. No? Makatimid ka ba? No? Napakaganda ng mga kwentuhan natin kung talagang mahabang mahaba yung oras natin, talagang eto na yun, decision dito. Ang dami mong aral talaga mapupulot, mga kauno. Ngayon darating na Pasko, ano yung mensahe mo sa ating mga bagong nag-uuno? Ayun po, no? Saktong-sakto po, malapit na po yung magpasko. Nag-start po ako, malapit na rin po magpasko. Naalala ko po, ang month po noon is November. November po ako nag-start. So, nag-start po ako noon, yung panahon na yon, grabe din po ako mangarap noon eh. Kaso yun nga lang, hindi naging maganda agad yung naging Pasko ko ng unang taon. Ng unang isang buwan ko po, kasi magpapasko na eh. So kung ikaw, ngayon, bago ka sa negosyo natin, magpapasko ngayon, wag mo lang tignan kung ano yung maihahanda mo ngayon sa hapagkainan mo. Wag mo lang tignan yung nagiging sitwasyon mo ngayon. Ang tignan mo, yung magandang paparating para sa'yo. Kasi marahil, hindi maging maganda yung Pasko, New Year mo ngayong 2024. Pero tanda mo, hindi naman titigil ang Pasko at New Year sa 2024. May darating na 2025. So, ibig sabihin, kung hindi man naging maganda ang preparasyon sa 2024, paghandaan mo yung masarap na Pasko sa 2025 at 2026, 2027 sa mga susunod na taon. Kasi walang limitasyon sa negosyo na ginagawa natin. Ikaw lang magdidesisyon. Kailangan mo lang sipagan kasi ikaw mismo ang gagawa ng resulta at masarap na buhay mo po dito. Yun. At siguro naman sapat na yun, mga kauno, na mensahe para sa atin lahat na nag-uuno ngayon. Maraming salamat, Upline Jomar, sa iyong oras. At sana sa susunod na Sabado, magkakasama pa rin tayo dito sa ating Uno's Best of the Best live on podcast. Ayos?